Ayan. Have a blessed divine hope, everyone. Ngayon ay August 2, 2025 at ang oras ay 6:08 p.m. Okay. Una, tigit sa lahat ay wala kong sawang aking itinataas, pinupuri, dinadakila, nilulwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at maraming salamat sa apat na elemento na ito. Yun na nga, and then apat na direksyon, from the north, east, west, south. Mabuhay Maharlika Kingdom of God, the Lufusug Sulu Empire, the Rule Islam, the 11 countries, 1C, at mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw, at mabuhay ang nagmumula sa 12 tribe. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kaunawaan, kapayapaan, katarungan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Mga kapatid, wala mo na akong sawang akin ko kayong pasasalamatan sa lahat ng inyong mga panalangin, sa lahat ng inyong pagmamahal, pangunawa, pagtsatsaga, no? Pakikiisa, no? Pagtitiwala ninyo. Thank you so much at salamat sa lahat ng nagpaabot ng kanilang mga abuloy. Okay. Paumanhin dahil actually kagabi and then kaninang umaga ang dami ko lang ginagawa and then marami akong inayos, no? And then itong ibibigay ko sa inyo, kagabi pa po ito pinapaminsahe. Umingi ako ng kapatawaran sa aking pagkukulang sa banal na espiritu at hindi ko agad ito na naibigay sa inyo. Okay? So mga kapatid, sana bago ang lahat, sana may i-share ninyo na nag-EFB live tayo ngayon. Okay. Sapagkat marami tayong halo-halo tayong ibibigay sa inyo ng update. Alalahanin ninyo, September ngayon. Ang daming pangyayari. Pero bago ang lahat, dito muna tayo dahil kagabi pa ito. Ito ay may kinalaman, no? Ako po I am not attorney. Pagdating ng batas dito ng tao, hindi naman po ako lawyer para sa batas na ito, pero iba pa rin ang batas ng Diyos. And I am hoping, no, at lagi niyong tandaan, wala po itong personalan, trabaho lang. Wala po akong intensyon na may patatamaan. Wala po tayong intensyon na makasakit o makasagasa. Pero banal na espiritu ang nagpapaminsahe. Okay, so ngayon pa lang, dahil medyo masilan yung ating ibabahagi sa inyo. At ito ay may talakayan tungkol sa divorce bill. Dahil, di ba naipasa na ang divorce bill sa atin dito? Pero, ngunit subalit datapwat. Ganito kasi yon. Tayo, hangad tayo ng hangad ng tinatawag na divine government. No? Paano magkaroon ng divine government kung mismo ang mga sariling pamumuhay, maging ang mga gumaganap ay magulo? Paano natin maiayos ang iba kung mismo sa ating mga sariling pamilya ay magulo? Okay? Paano natin hahangarin ang mga tinatawag na divine government kung mismo ang sarili mo nga ay hindi mo kayang disiplinahin? No? So, I'm so sorry ha, pero ito talaga kagabi pa to dahil to make the story short, sa aking personal na pangunawa, bakit ito ang minsahe actually kagabi pa, dahil marami pa rin pong gumaganap. Sorry ha, katulad ng sinasabi ko, marami pa rin pong gumaganap na namumuhay at mas angat yung mga pagnanasa ng laman. Okay? So, sandali lang. Naglagay ako ng sinindihan ko yung itlog ng tray para sa lamok kasi hindi uubra ang lion tiger. No? So, yon. Okay.
ito'y may tungkol sa divorce bill. Okay, basahin natin sa Mateo chapter 5 verse 31 to 32. Ito ha, hindi ko to inano, pero ito. Pinamiminsahe ito. Regarding, at meron palang pinapaabot dyan sa nag-approve ng divorce bill na yan. Nilabag ninyo ang batas ng Diyos. Pero, may pero. Dali lang ha. Mateo chapter 5. Mateo chapter 5 verse 31. Mateo chapter 5 verse 31 to 32. At ang sinabi dito sa 31. Okay? Makinig kayo. Marami naghahangad sa inyo ng divine government. Pero marami pa rin namumuhay. Ay nako. Nandyan pa rin yung manira ka ng kapwa mo. Nandyan pa rin yung hindi pa rin naialis yung mga pagkainggit. Lahat hindi yung bang hindi pa naialis yung mga bagay na hindi dapat. Okay? Ayan pa rin yung pagiging chismusa mo. Wag kayong magagalit sa akin. Okay. 31. Okay. Medyo mahapdi ang aking mata. Sinabi dito sa 31. May pamagat ito, paghihiwalay dahil sa pangangalunya. Okay. Sinabi rin naman, kapag makikipaghiwalay ang isang lalaki, okay, sa kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Okay, dapat pala magkaroon, subukan mo yung parang stick na katol. Okay, subukan ko yan. Ito pala ay, kapag ang lalaki nakipaghiwalay, dapat pala kikiapid. So maliwanag ha, batas itang sinong mang asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalunya. Like for example, si lalaki at saka si babae hindi na magkakaintindihan, so nag-usap sila, maghiwalay tayo, pero magkaroon sila ng kasunduan. Maghiwalay lang sila, pero hindi sila maaaring magsipag-asawa, both sides. Okay? Batas po ito ng Diyos. Itong divorce bill po ninyo, dahil marami kasi dito, shortcut ko na, kung sino man po ang nagpasa ng batas ng divorce bill, malaki ang pananagutan ninyo sa Panginoon. Pero, ito na ngayon. Okay? Mateo chapter 19, verse 9. Itong mga ibinibigay natin sa inyo, para yung bawat isa, kasi alam niyo ang kasalanan, hindrance kasi sa blessings yan. Okay? So, kahit gaano ka kagaling magbasa ng Bible, kahit gaano ka kagaling magpaliwanag, but behind of it, nandoon pa rin yung pamumuhay ng kasalanan. Kailangan natin ituwid yon. Okay? So, mahal tayo ng Diyos kasi tinutuwid tayo. Ito na nga, binibigyan na nga niya tayo ng meron siyang pabuya. Okay, makinig. Dahil, sayang sa halip na makaakay kayo ng mga kaluluwa para mailapit natin sa Panginoon, dahil ang tao ay mapanghusga, no? Hindi kayo nakakahikayat, kundi ang nangyayari ay nakakatisod kayo. Okay? So this is it. Okay, Mateo chapter 19 verse 9. Oy, marami akong update sa inyo ha. Kay Donald Trump, mayroon akong update sa inyo. Naku, talaga lang naman. September na ngayon. Tos, Mateo chapter 19. Okay? Mateo chapter 19, sorry ha. Chapter 19 verse 7 to 9. Nakasa dito sa 7. Okay? Tinanong siya ng mga Pariseo, kung gayon, bakit inutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ang isang kasulatan sa paghihiwalay bago niya ito palayain o palayasin? Sumagot si Jesus, makinig kayo.
Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong mga ulo. Subalit, hindi ganoon sa pasimula. Just take note ha, hindi ganoon sa pasimula. Okay? Ito ang sinasabi ko sa inyo. Sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa, maliban kung ang asawa niya ay nakikiapid. Like for example, yung lalaki o babae nakiapid o di nakipaghiwalay ka. No? Okay? Itinutulak niya ang kanyang asawa na mga lunya at siya'y mag-asawa ng iba ay nagkakasala. Okay, ng pangangalunya. At ang nag-aasawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalunya. So both sides, kung sino man yung, halimbawa, yung dalawa, babae, lalaki, mag-asawa, no? Kung silang dalawa ay, bagamat sila ay may usapan na naghiwalay, no? Kapag nag-asawa pala itong pareho itong mga babae, bagamat mayroon silang kasunduan, naku po, pangangalunya, pati yung mag-asawa doon sa nakipaghiwalay sa asawa, pangangalunya din ang tawag dyan. Ito, wala tayong ano ha. Sinabi ko na nga sa inyo, diba? Hindi ko na nga isinample ang iba, diba? Kaya wala akong pinatatamaan dahil ako mismo sarili ko, sample ko eh. Diba? Hindi ko sinabing banal na ako. Pero, gusto ko kayo na, mga mahal kong kapatid, alin ba ang ipairal ninyo? Ang pag-ibig ninyo sa Diyos o yung mga pagnanasa natin sa ating mga sarili? Bilang tao natural, no? Makakaramdam ka pa rin yan, pero alam na natin ang mga limit natin, okay? Take note ha. Pasintabi sa mga iglesia ni Kristo. Alam nyo yan, nakikita ninyo sa social media, no? Nag-umpisa na naman silang nagkakagulo. Nagkamali ba si Lidimin? Actually, not only the iglesia ni Kristo. Kahit sa ang sekta ng simbahan, yung hindi ko nila lahat, yung ibang mga leader dyan, maraming kabit. Ngayon, anong ibubuhay mo? O di, just like ang iglesia ni Kristo, o di lumabas na kinukurakot ang mga abuloy. Okay? Huwag kayo magagalit sa akin. Kailangan natin magsabi ng totoo dito. And take note ha, abangan nyo talaga ito. Marami talaga tayong may mga babanggit. Special mention to. Wala tong tatalastas. I-special mention ko. Tapusin lang natin to. Okay. Maliwanag ba yun? Okay. Dito tayo. Meron dito sa Bible, makikita natin ang 18 talata. Pero, para isi-shortcut natin, mag-take down kayo. Okay? At kayo na ang magbasa dyan. Okay? Ang 18 talata tungkol sa divorce. Makikita nyo ito. Okay, mag-take down kayo dyan. Mateo chapter 19 verse 9. Okay, Mateo chapter 5 verse 32. Marcos chapter 10 verse 11. Lucas chapter 16 verse 18. Marcos chapter 10 verse 12. 1 Corinthians chapter 7 verse 11. Jeremiah chapter 3 verse 1. Levitico chapter 21 verse 7. Levitico chapter 21 verse 14. Isaiah chapter 54 verse 6. Bilang or Numbers, kumbaga sa English, chapter 30 verse 9. Levitico chapter 22 verse 13. Okay, sana nag-take down kayo. Pero ito, babasahin ko talaga ito. Meron sa Biblia ang nakalagay dyan, ang diborsyo na pinahihintulutan. Meron pala talagang diborsyo na pinahihintulutan. Basahin natin to sa Mateo
Mateo, saan kayo punta? Mateo chapter 19 verse 3. Okay, Mateo chapter 19 verse 3. Ang pamagat nito ay ang diborsyo na pinahihintulutan. Uy, mayroon palang diborsyo na pinahihintulutan. Tingnan nga natin kung magkatugma ito sa divorce bill. Okay, nakalagay dito sa chapter 19 verse 3. Okay. May ilang parisiyong lumapit sa kanya na humanap ng naipaparatang sa kanya. Tanong nila, makinig. Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong dahilan? Take note, ha? Okay? Sumagot si Jesus. Ito na ngayon. Hindi ba ninyo nabasa na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao sa lalaki at babae, at siya rin ang nagsabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi iisa. Kaya't pinagsama ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng tao. Anong ginawa ng divorce bill? Labag ang divorce bill sa batas ng Diyos. Ngayon, dahil naipasa yan, tapos may magsasabing divine government. Huwag kayo magagalit sa akin, anak ng tinapa. May alam ako, may alam ako sinusulong ang divine government, pero maraming asawa to. Ay ang mga asawa nagkakagulo. Ay hindi mo rin pala matawag na asawa dahil sa batas natin, no? Sa batas natin, kung sino yung unang pinakasalan, yun lang talagang legal, no? Yung iba, diretsahan, kabit talaga. Huwag na kayong umapila, no? Ganun talaga. Okay, so ipagpapatuloy natin dahil ito pinapaano lang to sa akin, ha. Okay. Hay, kumulo sipon ko. Okay? Sinagot si Jesus, okay. Bakit inutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng ibang kasulatan ng paghihiwalay bago niya ito palayasin? Sumagot si Jesus, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong mga ulo, subalit hindi ganon sa pasimula. Hindi ganon sa pasimula. Sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa maliban, no? Just wait for a while. Hello, engineer. Engineer, nag-FB live ako. Okay, tawag ako, ha? Okay, sige. Okay po. Yon ay naging engineer lang naman. Actually, architect siya. Naging architect lang naman siya ni King Al Maktoum. So, may pag-uusapan tayo dyan. Sabi ko sa inyo, pero unahin ko muna ito. Okay? So, ito na. Okay? Tumutulo sipon ko. Okay lang. Ang sinabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa, maliban kung ang asawa niya'y nakiapid. Ito na. Or nangangalun niya at siya'y mag-asawa ng iba, ay nagkakasala ng pangangalun niya. Ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin sa pangangalun niya. Sorry ha, pero actually kagabi pa ito. Dahil ito, marami ang nagsusulong divine government. No, pero kahit anong sabihin, ang dami kasing pilosopo noon, si King Solomon, noon yon. In the Old Testament, kaya nga nung pagdating sa batas dito, pagdating kay Kristo, hindi na nga pinahihintulutan yun, di ba? So, alin ang masusunod? Ang sarili nating pagnanasa o ang batas ng Diyos? Sige, mag-isip kayo. Okay?
Basahin natin dito. Okay. May tinatawag na diborsyo. Ito pala. Diborsyo sa lumang tipan. Paano sila magdiborsyo? Paano ang proseso? Marcos chapter 10 verse 4. Uy, ngayon ko lang to alam. Promise. Marcos chapter 10 verse 4. Okay, nakalagay dito. Ano ba to? No? Chapter 10 verse 4. Ang katuruan ni Jesus tungkol sa paghihiwalay ng mag-asawa. Ito ha. Maliwanag ang mensahe dito. Chapter 4, sinabi dito, sumagot naman sila. Okay? Sakit sa mata. Ipinahintulot po ni Moises na ang lalaki ay gumawa ng kasulatan ng paghihiwalay bago nihiwalayan at palayasin ng kanyang asawa. Ngunit, sinabi ni Jesus, ginawa ni Moises ang utos na yon dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit, simula pa lang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya ang tao na lalaki at babae dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Magsasama sila. So to make the story short, no? Ang pag-aasawa po talaga ay hindi po talaga yan kani na pag na mapasok ka ay ilalabas mo sa iyong bibig at kung kailan gusto mong kainin ay kakainin mo ulit. Okay. Meron akong mga payo para sa mga kapwa kong magulang. Okay? Huwag kayong magagalit sa akin. Turuan ninyo ang inyong mga anak, no? I'm sure tinuturuan ninyo, pero bilang mga magulang, alam niyo sa panahon ngayon, iba ng mga bata ngayon, pero sabi ko nga, pinupuri, dinadakila ko ang kataas-taasan. Dahil kahit naging single parent ako sa mga bata, lumaki silang may takot sa Panginoon. Higit sa lahat, turuan natin ang ating mga anak na may takot sa Panginoon. Okay? Pangalawa, gawin natin barkada yung mga bata. Okay? Ito in reality ha, kasi itong anak ko nandito. So, ito hindi ako nagmamayabang ha. Sasabihin ng mga classmate niya, so dito sila madalas magtambay sa bahay. So sasabihin nila, tita, natutuwa kami sa'yo kasi sana ganyan ang mga magulang namin. So sabi ko, bakit? So inupuan ko rin sila, nagchika-chika. So para mas lalo kong makuha ang mga loob nila. No? At mapayuhan ko rin sila ng maganda. Ayan, kahit papaano, lutuan mo sila gawin natin silang barkada. Hanggang sa lumabas yung kasabihan na, kasi tita, yung mga magulang namin, ganito, ganyan. So, tayong mga magulang, turuan natin ng ating mga anak, higit sa lahat, ang may takot sa Panginoon. Pangalawa, barkadahin natin sila. Pangatlo, doon na natin, kumbaga, magkaroon muna tayo ng magandang pagkakataon, magandang mood na mag-share sa kanila. Na ako sinasabihan ko yung anak ko, binibiro ko na lang eh. Pero totoo rin naman, nakaranas tayo na grabing hirap ng buhay. So, sa ating kalagayan, naranasan ninyo kung papaano tayo parang one day, one eat. So, sa panahon ngayon, lalo na ngayon, mag-aral kayo ng mabuti, bahala na si mama, basta kaya ni mama, paaral ko kayo, tapos wag ka muna mag-asawa nak ha, hayaan mo muna nak, na maglaway sila sa inyo, ako nga nak, pasalamat na lang, ito na yun ha, pasalamat nga ako sa daddy ninyo, kahit na ganun, kasi in fairness naman, nung nabubuhay yung daddy nila, maganda naman talaga ang buhay, pero nung wala na, no? So, to make the story short, kaya naging single parent ako. Nak, mabuti na lang, kahit ganun yung daddy ninyo, hindi man ako nabigyan talaga ng magandang buhay, pero na lang yung buhay pa siya binigyan naman ako ng magandang lahi at kayo yon, pero kahit sabihin mong magandang lahi ka, nak, pag wala talagang sasaingin na, kukulubot ng maaga yung mga noo mo, yung tipong mga ganon. So, itong hinalimbawa ko sa inyo, sa pamilya kasi mag-uumpisa yan. Napansin ko maraming kabataan ngayon ang nagsipag-asawa ng maaga.
So, kung ilo-looking forward natin, sinong may pagkukulang? Sinong may mali? 'Di ba? Kasi ako, ito prangkahan tayo. Yung anak ko ay sabihin man natin na kabataan, 'di ba? Sabi ko sa anak ko, sabi niya, "Mama, nakabuntis ako." So sabi ko, tapos sabi niya, "Hindi ka galit?" Sabi ko sa kanya, "So anong sitwasyon?" So sabi niya, "Ito kasi bla bla bla, etc." So sabi ko, hindi ako nagkulang sa inyo, pero hindi ko pinagalitan ng anak ko. Alam niyo kung bakit? Bilang magulang, ako po ang may pagkukulang dahil hindi ko po kasi sila kasama no? So ang sabi ko lang sa anak ko, anak, naranasan nyo ang walang tatay, so wag kang ganito na lang, kahit anong mangyari, kung anong may tulong ko, tutulong ako, pero hindi naman ibig sabihin, anak, na kabiguan na ng buong buhay mo yan at wasak na rin ang kinabukasan mo. Kung hindi, dapat maging inspired ka." So sabi ng anak ko, "Ma, hindi ka galit?" Sabi ko, na kung tutuusin, may pagkukulang ako sa inyo, kaya hindi ako maaring magalit. Bilang magulang, nandito pa rin ako na gagabay sa inyo at hanggat kaya ko. So, to make the story short, unexpectedly, no, ay nakita ko sa anak ko na, "Ma, gusto ko mag-aral ulit." So, ganon. So, sabi, hindi kasi pwede ipakasal yung anak ko dahil siya ay underage pa. Pero, ang sabi niya sa akin, "Ma, if ever ba, Ma, nasa wastong edad ako, pwede na akong magpakasal." Pwede naman yan. Ngunit, ang tanong na, gaano ka ba kahanda? Ang isang pagkakamali ay hindi na itutuwid sa isang pagkakamali. Gloria Arjonia, magulang ang nagkulang. Yes, kaya ako, aminado ako, nagkulang ako doon kasi nga wala nga ako, pero ang pinasalamatan ko lang sa Panginoon, alam nyo kung ano yon? Wala akong anak na adik. Kasi ang mga anak ko, sinasabihan ko to di bali na masangkot kayo, no? Parang ginasaywar ko sila ba? Di baling masangkot kayo sa patayan, ipagtanggol ko pa kayo kaysa masangkot kayo sa droga, pagnanakaw at panggagahasa. Kapag napatunayan hindi ako katulad ng ibang magulang, ako mismo ang papatay sa inyo sa harap ng maraming tao. Ganon, no? Bakit tayo napunta sa sampul doon? Ang pag-aasawa kasi, no, ay kailangan sa loob pa lang ng pamamahay, kailangan natin silang i-educate na ang pag-aasawa, kasi kung tutuusin itong batas na ito, meron tong tinatawag na roof of technical grounds for me, no? Ano yun? Marami ngayon ang kabataan nagsipag-asawa ng maaga, tapos sa magulang pa rin umaasa at aasa. Ako kahit papaano, ako hindi, pinagmamalaki ko pa rin ng anak ko dahil kahit papaano, nagtatrabaho siya, nag-aaral siya, tapos ayun, para may maisupply siya sa anak niya. Pero, itong masaklap, ito yung masaklap, umiyak siya, mama. May sinabi siya, ang sinabi ko lang, kisyuhudang totoo o hindi, ang mahalaga, nagpunla ka ng pagmamahal sa kapwa mo. Ganon, no? So, wag nyo nang sirain yung loob. Alam nyo, kaya ko nabahagi sa inyo kasi may kinalaman ito sa pag-aasawa no? Dahil kapag mali ang umpisa, pagdating ng batas, hindi ka na makakasunod, talagang matiteknikal ka. Okay, punta tayo dito sa diborsyo sa mga mananampalataya. Diborsyo sa mga, meron din palang batas kung paano ang proseso sa diborsyo sa mga mananampalataya. Mateo chapter 5 verse 3. Verse 5. Chapter 5 verse 32. Sorry.
Okay? Kaya yung may mga kabit dyan, itong mga verses na ipinapa ano sa inyo, pinapa dating sa inyo, basahin ninyo pag bulay-bulay. Yan sorry ha, hindi tayo, walang personal to, banal na espiritu to. Ha? Mateo chapter 5, ayan. Nasaan na yun? Sorry, tumutulo sipon ko. Okay. 5:32. Abangan ninyo ha. Marami akong update sa inyo. Okay. Sinabi dito sa 32. Okay. Ay, sorry. Ano ba to? Marcos. Sorry, Marcos. Sorry. Chapter 5 verse 32. Ay, 32. Maingay yung kapitbahay ko. Okay lang yan. Kaya ako minsan nag-iingay din ako eh. Okay, 32. Sorry. Wala na yung mata ko. Okay, sinabi dito sa 32. 30. Saan na ba itong 32? Umalis nga silang sakay ang ay, bakit dito? Marcos, tama ba? Sus, Ginoo ko. Sorry talaga. Mateo, chapter 5. Ay, sus, Ginoo. Mateo, chapter 5, verse 32. Ahay, pastilan. Didimin. Ayan, ito na nga yung binasa natin kanina, no? Same pa rin. Yung tungkol sa paghihiwalay. At basahin ninyo ang Marcos chapter 10, verse 4. Ito ay proseso kung paano tayo or paano kayo magbigay ng katibayan ng diborsyo. Ito yung sa proseso ha sa mga mananampalataya. No? So, ayusin nyo. Okay? At ang pangangalunya at diborsyo, Mateo chapter 5, verse 32. Okay, ito na tayo ngayon. Parehas tayo, Ma'am Lidimin. Wala akong anak na adik. Salamat at talagang napakabuti ng Diyos. Okay? Magandang gabi. Puri nang nagsugod ng mga sinugo. Okay? Kay Romana Alarcon. Parehas tayo. So, ayan. Si Bing Bautista. Si Maria Luisa Basa. Okay. Si Elisito Austria. Okay. Si Oscar Dante. Nerissa Isguera. Kumusta mga kapatid? Elmer Fernandez. Romula Galanda Agob, watching from Isabela. Thank you mga Isabela. I miss you. Antayin ko na lang, may nantay na lang ako. Okay, ganito yun ha. September ngayon, di ba? Sinabi ko naman sa inyo, ipag-pray nyo lang dahil basta sinabi ko sa inyo, the more na nagkakagulo, the more na lalabas ang buong katotohanan. An I, Lidimin Kanoto, mahal na pamahalaan. Ito ha, kung tungkol sa gentleman's agreement, hindi yan tungkol kay Jinping at saka kay Duterte. The original gentleman's agreement, kung tawagin nila, ay nangyari po yan sa panahon ng The Lost Sultanate of Sulu Empire. Ito yung kasunduan, naging kasunduan ng Emperor ng China at ng The Lost Sultanate of Sulu Empire. Kaya ang China ay hindi natin kaaway, manindigan at manindigan yan upang tayo na mga naturingang mga Pilipino ay ipagtanggol po nila. No? Hindi po para anuhin. Yung nakikita nyo po sa media, medyo may kunting bias po dyan. At ito na, I, Lidimin Kanoto declared. Abangan nyo to. Kung noon, merong ABS-CBN na pinasara ni Digong, maniwala kayo sa akin sa hindi, abangan nyo to. Meron isang network. Bigla itong magsara. Ito papakita ko sa inyo. Isasarado ko lang kasi may mga ibang nilalang na mga marites. Ito kasi yung bahay ko. Sandali lang. O, ayan. O, alam nyo ba kung sino nagparamdam sa akin? Kapre. O.
Kapre! O, ito. Sarado ko lang ha kasi medyo pakita ko sa yung bahay ko ha. O, ayan. Ito yung room. O, ayan. Ayan yung pusa ko. Ops. So, ito. So, ayan. Madilim na madilim. Are. Ala. Dilim. Ops. Bubuksan natin. Kayo ba? Nag-FB live ako. O, iilawan ko. O, hindi man yan sila. O, yan. O, yan. No, kasi kanina pa sila eh. Kanina pa sila nagpapansin sa akin. Ay, Diyos ko Lord. Alam nyo, wala namang ano dyan mga mahal kong kapatid. Ayusin lang, okay? Para kasi hindi magulo, ayusin lang, okay? Para magkakaintindihan. Tingnan niyo yung mga kapatid na Muslim, di ba? Oh, may mga settlement na nangyayari. Hindi naman sila magulo, no? Basta depende kasi yan sa lalaki kung paano magdala, no? Mahirap naman yung babae ang makipaglaban lang, no? Di ba? Mahirap yung ganon. Gracias. Ay, thank you so much kapatid. Nakikinig daw siya, okay? Kailangan. Hindi lang naman sila dimin ang gumanap dito eh. Kayo rin, no? Lalo na yung mga kapatid nating spiritual. Kung may mga problema sa relasyon, sa mga dati yung naging karelasyon, harapin, ayusin, magkaroon kayo ng kasunduan. Ngayon, paano yung lidimin? Sabi ng ganon. Ayaw na talaga. Katulad ba yun ang sinabi ko sa inyo na pastor mismo? Nung hindi pa siya naging pastor, nagkaroon siya na of course ng legal wife kasi pinakasalan niya eh. To make the story short, naghiwalay sila, okay? Si lalaki, ito na nga, nagkaroon siya ng other woman, nagkaroon siya ng pangalawang pamilya. Pero the time na yun ay hindi pa siya pastor. To make the story short, nagkaroon siya ng ibang pamilya. Pero, ayun, nagpastor na siya. Pero ang sabi ko, kahit magkagayon, nakalagay kasi yan sa Book of Mga Ngaral, ang pinakamapait kaysa kamatayan ay magkasala ka ng dahil sa babae. Okay? To make the story short, sabi ng aking pastor, paano yan pag humingi ako ng tawad ng asawa ko ng first wife niya, hindi niya ako patawarin? Sabi ko, ganito yon. Kung hindi ka man niya patawarin, hindi mo na kasalanan yon. So, syempre, pag hindi ka pinatawad, ibig sabihin, hindi ka niya tatanggapin ulit. Diba? So, kailangan mong bumalik ka sa pangalawa. Yun ang sa ako na mismo nag-advise. Bakit? Nakalagay din sa Biblia kung ano ang kinalagan mo sa lupa, kakalagan din sa langit. Pero may proseso po yon na ayusin, ituwid. May pagtutuwid eh. Okay? So ito, para hindi ho masabing mga kabit-kabit na yan, para po maging maayos, no, ay magkaroon kayo ng tamang pakikipagsundo sa mga dati ninyong karelasyon. Maraming mga divine government, maraming mga kapatid na divine government, nagsusulong ng divine government, yung iba mga pastor, mga diakono, mga kung ano, mga pare. But the fact, magulo ang pamilya dahil ang kanilang mga ex hindi nila inayos. Okay? Ganon. Okay, just wait. Just wait. Just wait. Ayan. Okay, may maganda akong balita. The royal family, hindi ko babanggitin kung anong bansa. 4 na royal family nag-connect sa atin ngayon. Darating po sila dito sa atin sa Pinas. And ito na ngayon. Ito lang sasabihin ko sa inyo.
bahagi kayo ng ikakatagumpay ng ating misyon. Lahat kayo na nanindig ang balahibo ko. Lahat kayo na tumutulong sa akin, nagpe-pray para sa akin. Naiiyak ako, sorry. Ngayon kasi may nag-chat, no? So, ito yung sinabi ko na hindi biro. Okay? Masaya ako. Naiiyak ako. Sorry naging emotional ako. I'm so sorry. Itong magandang balita na ito ay ito po ay inihahandog ko ito sa inyong lahat. Okay? Sabi ko sa inyo may malaking kaganapan buwan ng September. Okay? Pero may negative dyan at may positive. Okay? So, both sides, pinaghahandaan po natin yan. Okay? So, ipatuloy nyo lang panalangin dahil ito po yung resulta ng pagtulong ninyo sa akin. Ito po yung resulta ng mga prayers ninyo. Okay? Hindi ho biro, pero laki ang pasalamat ko sa Panginoon dahil nandyan kayo. Hindi ko to magagawa lahat-lahat kung wala po ang tiwala ninyo dahil ang mga tiwala ninyo ang nagbibigay, pangalawang rason na nagbibigay sa akin ng lakas para ipagpatuloy ang misyon. Okay? Sorry, emotional ako ha. Masaya lang ako dahil nag-FB live po ako, sandali lang po. Dahil po masaya lang ako. Katulad ng sinabi ko sa inyo, if ever man na kailangan kong bumalik kung saan ako nararapat, at least kayo dito, maayos na kayo, di ba? Marami tayong mga pinagdaanan, marami tayong pinagsasaluhan. Kaya gusto ko, pag dumating man ng punto, yung sinasabi ng iba na, Ma'am Lidimin, pag nakaupo ka na, wag mo kaming kalimutan. Alam nyo kung tutuusin, if ever man na dumating na yung panahon na yan, gusto ko kayo ang pauupuin ko sa upuan na sinasabi ninyo. Dahil mas ikakasaya ko yun. Alam nyo ba yun? Kaya ang sabi ko sa inyo, kung ang iba sasabihin nila, sila yung nag-iisang tala. Sila yung nag-iisang tala, nag-iisang bituin na luluhuran ng lahat. Para po sa akin, hindi lang iisang tala, kayo po ang mga tunay na bituin na magbibigay ng ningning sa ating sambayanan. Bakit? No? Dahil parte kayo. Kaya nga sa certificate natin, nakalagay dyan, implementing bodies. You are the part of the implementing bodies. Wala tayong discrimination dito na ito yung ranggo mo, mas mataas ka kay kanito. So, pareho yung respeto, pantay-pantay, okay? Ang mahalaga, gumawa tayo ng tama na ikakabuti para sa ating mga kapatid, okay? So, sana na-share ninyo ito na habang nag-FB live tayo. And then, nasan yung cellphone ko, okay? Huwag nyo pa rin kalimutan yung mga sinasabi ko sa inyo na mag-ipon ng tubig, mga tipong ganyan, no? Dahil marami pong kaganapan at ito pong hindi ko kayo binibigyan ng bagabag sa inyong mga utak, sa inyong mga palaisipan, mga taga Santa Cruz, Davao. Mag-ingat po kayo ha, kasi dyan sa may Mount Apo, September na ngayon,
At marami pong mga pagbabago, no? Excuse muna ha. Marami pong mga pagbabago in terms of money matter. Okay? Marami po, yung pong nangyari sa Del Monte na biglang nagsara yung company, magiging sunod-sunod po yan. Naku, sabi ko sa inyo, maging mga pinakasikat na mga department store. Pero wag kayong mag-alala, no? Sabi ko nga sa inyo, kaya nga po naghihingi ng abulay si Lidimen, para din po yan sa inyo, okay? Para din po yan sa inyo. Sabi ng isa, may nagsabi, di ba man pag sinabing abuloy sa patayan? Sabi ko, yang sinasabi na para sa patay ang abuloy, for me, sumisimbolo ito na yung iba na patay na ang pag-asa, bubuhayin natin ito, yung mga pag-asa. At hindi ko rin kayo binibigyan talaga ng pag-asa. Kung hindi, paano tayo magkaroon sa hinaharap kung hindi rin tayo kikilos ngayon? Naiintindihan nyo ba ako? Kaya yung sinasabi kong abuloy, para din po sa inyo lahat yan. Hindi po ito para sa ID nyo. Wala pong ganun. No? Lalo na ngayon na may mga parating, no? Sabi ko nga, dito tayo sa bahay, maglaga ako ng kamote, ng ano, sige, inihaw. Kasi, yung royal family na yan, no? Actually, nakasama ko na yan. No, kilala ko yan. At hindi lang ako marunong maglingwahe ng ganun. Pero naramdaman niya, because sabi ko nga, my grand ancestor is Ultraman, no? No need signature. Kung hindi dugo. So, sana magkita kami ulit. Okay? At, yung nandoon sa yung nandito sa kabila, actually may kausap ako dito sa part ng Germany, no? Lahi naman sila ni Jose Rizal. Marunong siya magtagalog, promise. Marunong siya magtagalog. No, mayroon tayong mga kapatid, no? Mga royal family. Ito na. Yung tungkol sa mga nagtatanong kasi kaya sasagutin ko, okay? Dali lang ha. Yung tungkol sa mga sinasabi ko na about sa mga metal na baka mamaya biglang higupin, no? Magkakaroon din ito ng epekto, kaya itong buwan ng September, asahan ninyo, kaya nga nangyayari na yung iba, di ba? Kahit walang baha ay walang ulan, bumabaha, walang lindol, bumabagsak yung mga building. So, itong buwan ng September, mag-ingat. Maraming mga landslide na magaganap. Okay? At dito na, maraming mga hayop, mga insekto ang maglalabasan. Okay? Ito, pakiusap ko sa inyo, marunong kayo magtanim dyan ng kamuting kahoy because kamuting kahoy is long life kasi siya. No, mahaba yung span ng life niya para ma-preserve siya. Okay? So, mga mahal kong kapatid, ano man po ang ibinahagi ko sa inyo, uulitin ko para po ito ayusin ang ating mga sarili. Okay? Para po ito ayusin ang ating mga sarili. Dahil, nagdi-divine government tayo, pero sa sarili natin, mayroon pala tayong kailangan ayusin. Itaga nyo sa bato itong sasabihin ko ha. Hindi ko siya mimensionin. Kung noon, ang ibig sabihin na pasara ni Digong, meron kayong aabangan dito. No? Isang network ito, bigla itong ipasara. Ay hindi pala ipasara. Magkaibang ipasara. At bigla itong kusang magsara. The reason is, why kaya? Alalahanin yung sinabi ko, ha? Telecommunication, the radio communication, even this network, iisa lang ang may-ari. Okay? Hindi kasi pwede natin isabay-sabay yan na mag-shutdown. Bakit? Kahit paano kailanganin natin.
Naaamoy ko yung mga ibang nilalang. Kahit gumagamit ako nito, naaamoy ko sila. Alam niyo kung bakit? Kanina, habang hindi ko pinapabuksan yung ilaw, nandito yung kapre. No? Nandito yung kapre. May malaking puno kasi dito sa likod ng bahay ko. Ano siya? Puno ng mangga. No? Namoy ko talaga siya. Talaga tong kaibigan kong kapre. Okay? So, puri na nagsugo, hindi mga sinugo, kay Ramon Pataksil, kay Sir Bobby, kay Sir Iboy Chio, Rian Vigega, kay Nora Marasigan, at sa marami pang iba. Please i-share nyo naman ito, okay? Kakausapin ko muna itong inutusan ni Kuan ng isang royal family, okay? Para sa atin yan dito, kaya nga kahit papaano ay pinaghahandaan ko to para sa inyo. Hindi ko to pinaghandaan para sa sarili ko na ganito, ganyan. Kung hindi, pinaghandaan ko ito para mapagtagumpayan para po sa inyo. Okay? Uulitin ko, para po sa inyo dahil po ang katotohanan ang magpapalaya sa ating lahat. Naintindihan nyo ba ako? Okay? So, abangan nyo lang, baka mag-vlog pa ako, no? So, puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Maraming salamat po sa inyo. Isang mapagpalang magandang gabi po. Hala!